Paglatog ng buhay. Kabanata 51. Hindi niya ito nararapat, hayaan mo akong magkaroon ng halip. Naisip ni Wilson Jordan. Tumango si Alex Rockefeller. 100 beses ay marami. Hahayaan kitang madali sa oras na ito. Ang pagsasabi nito minsan ay sapat na. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang bank card at ibinigay ito sa saleswoman. Lumipat. Agad, ang sales lady ay kailangang gumana. Ang kumpanya ay naglagay ng maraming pansin sa pagbebenta ng $2 milyong na kotse, kaya ginagawang mas madali ang proseso ng transaksyon. Hindi nagtagal bago dumaan ang pagbili. Beep! Ang tunog ng isang matagumpay na pagbabayad na ginawa. Ibinigay ng sales lady kay Alex ang kanyang bank card at iba't ibang mga resibo sa kaguluhan. Ito ang sa iyo, kapatid. Mangyaring panatilihing ligtas sila. Pupunta ako agad. Bumalik sa 1 kalahating oras. Nagulat si Beatrice Essex. Paano? Paano? Nagkaroon ka ba ng maraming pera? Umiti si Alex. Well, Beatrice Essex. Maaari ba akong umasa sa iyo upang mapanatili ang iyong pangako, lalo na bilang campus belle ng California State University? Nagtataka ako kung ano ang mangyayari kung ang balita tungkol sa iyo ng paglabag sa mga pangako ay nagsisimula sa pagkalat sa paligid ng campus. Ikaw. Si Beatrice ay may reputasyon na panatilihin. Sa madaling sabi niya ang kalubhaan ng kinahinatnan bago tumawag sa daddy sa galit. Sisiwit. Pagkatapos ay umalis siya kaagad. Paano siya mananatili pagkatapos ng kahihiyan na napasa niya? Si Alex Monowise at ang natitira ay tumingin kay Alex na may kakaibang ekspresyon bago magmadali pagkatapos ng Beatrice. Kalahating oras mamaya, si Alex ay nasa kanyang BMW M8. Sinampal niya ang throttle at iniwan ang dealership ng kotse. Nagpunta siya para sa modelong ito dahil si Madam Brittany Rockefeller ay ginamit upang himukin ang kotse na ito. Si Beatrice at ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay nakaupo sa kanilang BMW 3 Series na nakapark sa tabi ng pasukan at tiningnan si Alex habang siya ay lumayo sa kanyang bagong tatak na M8. Bam! Sinuntok ni Beatrice ang bintana ng kotse. Mapahamak ito. Ang katapangan. Gaano siya katapang? Makakakuha ako ng paghihiganti sa isang araw. Beatrice, nabanggit mo na siya ay isang mahirap at walang tirahan na taong masyadong maislan sa pananamit. Saan siya nakakuha ng cash upang bumili ng isang marangyang kotse? Tanong ni Mona. Nag-snort si Beatrice. Kamakailan lamang ang halong iyon ay nakasama sa apo ng banal na doktor ng California. Dapat bigyan siya ng pera, asong iyon. Sa pag-iisip na bibisitahin niya ang libingan ng kanyang ama, sumakay si Alex sa Gale Street na nagbabalak na bumili ng isang palumpong bulaklak at prutas. Matapos magon, isang itim na Volkswagen ang lumabas mula sa wala kahit saan at dumiretso sa harap ng kanyang minuto na BMW. Bam! Ang harap ng kotse ay baluktot na ngayon sa hugis. Ang tatak na naglalakad ng bagong kotse ay agad na nabawasan sa isang tumpok ng scrap metal. Ang mga airbag na sumibol ng maganap ang banggaan ay halos nagpadala kay Alex sa isang kalakal. Sa kabutihang palad, ang force ay naroon upang protektahan siya. Sa susunod na instant siya ay walang tigil na nagalit. Ang isang bagong tatak ng kotse na nagkakahalaga ng isang wapang $2 milyong na nasira ng mas mababa sa kalahating oras pagkatapos umalis sa dealership. Hindi pa siya nakakainit sa upuan. Bigla, isang malakas na ingay ang sumabog mula sa likuran habang ang kotse ay narattled muli. Ang likuran ng kotse ay nasample. Mapahamak ito. Hindi ito aksidente. Pagtulak buksan ng pinto, lumabas siya ng kotse. Noon ay 12 tao ang lumabas sa mga kotse na iyon at pinalibot ang kanyang BMW. Kabilang sa mga ito, isang kalbo na lalaki ang tumingin kay Alex sa kawalan ng paniniwala. Anong swerte mo? Ulalas niya. Walang dugo o bruises kahit ano. Sumama ka sa amin, nais kang makita ni Princess Flor. Kabanata 52. Princess Flor. Hindi ko alam ang anumang pipi na prinsesa dito. Aalis na ako. Nag-snort si Alex Rockefeller. Ang kalbo na tao ay naging matangkad.
Ininsulto mo si Princess Flor. Saan ngumiti si Alex? Sino ang nakakaalam na asong babae ng isang prinsesa? Bakit niya ako hinahanap? Marahil siya ay isang escort sa club. Paumanhin, hindi ako interesado. Kunin mo siya, mga kapatid. Pinakawalan ni Alex ang isang sumpa at naipasok ang kanyang panloob na enerhiya. Ang susunod na segundo siya ay nasa harap mismo ng kalbo na tao. Makinis. Sinampal niya siya sa tapat ng mukha ng buong lakas. Hindi inaasahan ng taong kalbo na si Alex ang magkasala at salakayin muna siya. Wala siyang oras upang yumapekto at agad na nasa sahig nahak ang ilang madugong ngipin. Ang kanyang mukha ay sumabog, namamaga tulad ng isang pufferfish. Matapos ibagsak ang isa, hindi naghintay si Alex. Sa halip, nagutos siya sa susunod na tao. Arg! Kunin ang aming mga armas. Palibutan siya. Ang ilan ay bumalik sa kanilang mga kotse at kumuha ng mga baton, stick at blades. Sa kanilang pagbabalik, gayunpaman, ang ilan sa kanilang mga kasama ay nakahiga sa sahig, hinawakan ang kanilang mga binti at umuungol sa sakit. Nasira ang kanilang mga paa. Arg! Isang sisingilan kay Alex at tinamaan ang kanyang balikat sa isang malaking club. Gayunpaman, hindi man lang nag-flinch si Alex. Sumugod siya sa baton at ibinalik ito sa may-ari nito na hinimok ito ng diretso sa kanyang ulo. Ang isang basag na bungo ngayon ay idinagdag sa mahabang listahan ng mga pinsala ni Alex. Pinipigilan niya ang kalahati ng kanyang kapangyarihan, ngunit naramdaman pa rin nito ang sobrang bigat. Ang force ay nagbago sa kanya ng ganap sa kanyang bilis at lakas na tumataas ng malaki sa ngayon. Siririt. Whoosh! Isang machete na hiniwa sa hangin. Noon ay napagtanto ni Alex na malinaw niyang makita ang machete sa paggalaw at ang tilapo na kinuha nito. Inampes niya ang talom ng husto sa club sa kanyang kamay. Clang! Ang machete ay lumipad na inilalagay ang malalim sa window ng M8S. Samantala, hinawakan ni Alex ang ulo ng lalaki at tumakbo ng buong bilis patungo sa hood ng ibang kotse. Bam! Ang tao ay hindi rin sumigaw sa sakit dahil siya ay brutal na kumatok ni Alex na sinampal ang kanyang ulo na flat sa hood ng kotse. Nangyari ang lahat sa isang sulyap ng isang mata. Ang mga taong ito ay nagpakawala ng isang nakamamatay na aura at walang estranghero sa mga brawl, skirmishes, dugo at gore. Hindi nila inaasahan na ang mga bagay ay magiging ganito. Nakaharap kay Alex, sila ay walang iba kundi ang maliit na kabute, hindi nakakapinsala at walang pagtatanggol. Ang pag-swing sa pamalo, si Alex muli ay nagmadali patungo sa kanyang mga umaatake. Hold on, mag-uusap tayo. May nagswang ng kanyang machete sa paligid at sinabi, Clang! Pinakasala ni Alex ang kanyang machete, ibinaba ang club sa kanyang binti at sinira ito. Mag-uusap tayo pagkatapos nating labanan. Ang isa pang binti ay nasira. Nasasaktan ang aking bagong kotse eh. Sino sa palagay mo ay ikaw? Umungol kay Alex. At isa pa. Ito ba kung paano ka nagpapadala ng isang paanyaya? Crack. Ang iba pa ay hindi makatakas sa kapalaran alinman sa kanilang mga binti ay nasira din ni Alex. Sa wakas, lumapit siya sa taong kalbo, ang nag-iisa na hindi pa nasaktan ng kanyang mga binti. Ang bat ay sa halip matibay at nanatiling hindi naputol matapos na masira ang maraming mga binti. Pinahinga ni Alex ang pamalo sa tiyan ng kalbo at snickered, well. Inaakala kong hindi nagawa sa akin ang paanyaya eh. Sabihin mo sa akin, bakit hinahanap ako ng escort na ito? Ang kalbo na tao ay nagnakaw ng isang sulyap sa club, natatakot na ang isang bahagyang paggalaw mula kay Alex ay nangangahulugang pagtatapos sa kanya. Nagmamadali siyang sumagot, Scarface. Sinira mo ang kanyang paa. Siya ay subordinate ni Princess Flor at inutusan kaming lumapit at kunin ka. Oh, Scarface. Akala ko ito ay ibang tao, itinaas ni Alex ang club at pinatong ito pababa, mahirap. Arg. Ang kalbo na tao ay sumigaw sa matinding sakit. Ano ba ang iyong sinigawan? Hindi kita sinaktan, Alex retorted. Ang dalawang katlo ng club ay nakaimbed sa malalim na kalsada sa pagitan ng kanyang mga hita.
Ang kalbo na tao ay tumingin sa kakilakilabot. Ang Scarface ay gulo sa maling tao sa oras na ito. Hindi man si Princess Flor ang maaaring ibagsak sa kanya. Kabanata 53. Itinaas ni Alex Rockefeller ang kalbo na tao sa pamamagitan ng kanyang kwelyo at sinabi, kailangan mong magbayad para sa mga pinsala, $3 milyong. Well, wala akong gaanong pera. Marahil kailangan nating magbayad ng princess escort pagkatapos. Ang paglilipat ng nakatali na kalbo na tao sa kanyang BMW M8, hinayla ni Alex ang naka-embed na machete mula sa bintana at sinuntok ang mga naka-deploy na airbags. Silid. Ang mga makina ay nabuhay muli sa buhay. Sa kabutihang palad kahit na medyo nasira, ito ay pa rin drivable. Sa paglabas ng Volkswagen, pinalayas ni Alex ang M8 mula sa lugar ng aksidente, dumiretso sa Princess Flor. Ang kanyang pagkamausisa ay peak. Sino ba talaga si Princess Flor? Sa kanyang pagpunta doon, ang kotse ay gumawa ng lahat ng mga uri ng mga ingay, ang mga sangkap nito ay nahuhulog habang siya ay sumakay. Ito ay lubos na paningin para sa mga manunood at nakakaakit ng maraming pansin, higit pa kaysa sa isang bagong-bagong BMW. Gosh, hindi ba isang M8? Nakakalungkot. Mukhang tulad ng isang bagong binili na kotse din kahit na ang plaka ng lisensya ay hindi pa. Manatili. Beatrice, maaari ba itong kotse ng iyong dating kapatid? Ito ay isang purong pagkakataon para sa kanila na masaksihan ang paningin sa harap nila. Pinabilis ni Wilson Jordan ang kotse at pinamamahalaang ng Beatrice Essex. Hahaha. Ito ang bagong kotse ng tulala. Oh, anong kagalakan? Hindi ko akalain na nakasiguro pa ito. Napakaganda. Naglilingkod sa kanya ng tama. Idinagdag Sam Culver. Hindi nagtagal bago dumating si Alex sa isang pier ng ilog. Si Riri. Ang kalbo na tao ay itinuro sa isang rustic na kahoy na kabi ng ilog at sinabi kay Alex na si Princess Flor ay kasalukuyang nasa loob. Mapapahamak ako. Nakatira siya doon. Pagdrag ng kalbo na tao kasama, lumakad si Alex patungo sa cabin. Sa isang malakas na sipa, sinira niya ang pintuan at hinitid ang kalbo na tao. Arg! Sa loob ng ilang segundo, ilang lalaki ang sumugod sa kanya. Sino ka? Bakit ka nandito sa Blossom Mansion? Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Sumagot si Alex na may mukha ng kawalang malasakit, well, Princess Escort, pasensya na, ngunit inanyayahan ako ni Princess Flor. Si Reed. Ang isa sa mga kalalakihan ay nahuli. Gaano kakatapang ng insulto sa prinsesa? Mamatay. Sa isang mabilis na paggalaw, itinaas ni Alex ang kanyang binti at sinipa ang paparating na pag-atake. Ang tao ay ipinadala na lumilipad tulad ng isang cannonball, sa wakas ay lumapag sa lupa pagkatapos ng pag-crash sa ilang mga upuan. Tumingin si Alex sa isang lalaking nakatayo sa tabi niya. Sabihin sa Princess Escort na narito ako. Ang tao ay nakaugat sa lupa habang tinitingnan niya ang kakilakilabot. Pumunta doon. Nang walang pahinga, ipinadala siya na lumilipad bago bumagsak ang landing sa katawan ng kanyang kasama. Ilabas ang impyerno dito, Princess Escort. Umungol si Alex. Ang kanyang tinig ay nabigla sa cabin tulad ng isang kulog na dagendong. Clack, clack, clack. Ang mga yapak sa paa ay naririnig na nagmula sa isang spiral staircase sa loob ng cabin. Inilipat ni Alex ang kanyang focus sa direksyon ng tunog. Ang isang binibini, nakasuot ng isang nagninangas na pulang damit at pulang takong na nagmula sa hagdanen. Tulad ng itim na karbon, ang kanyang buhok ay nakatali sa dalawang buns malumanay na nakikipag-away sa kanyang mga paggalaw. Ito ay isang paningin na kaibig-ibig na makita. Biglang natagpuan ni Alex ang kanyang sarili na medyo nagagambala. Sino ang aasahan ng isang stunner dito sa tabi ng mga ilog? Ano ang tinawag mo sa akin? Lumapit siya kay Alex na naglalabas ng isang nakangiting vibe. Sa kanyang matangkad, payat na figure na kaysa sa mga takong, siya ay isang tad na mas maikli kaysa kay Alex. Ikaw ay Princess Flor. Natagpuan ni Alex ang kanyang matalim na titig ng isang maliit na hindi mapakali.
Tama yon o tulad ng sinabi mo, Princess Escort. Parang alam mo ang isang bagay o dalawa. Kung talunin mo ako, hindi ko iniisip na maging iyong escort. Sa sandaling natapos na siya sa pagsasalita, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Tumalon siya pasulong, itinaas ang kanyang binti at mabilis na dinala ito kay Alex, gumagawa ng isang dropkick habang nasa isang damit. Nagulat si Alex na lampas sa paniniwala. Kabanata 54. Ang sakong ng ginang ay bumagsak sa balikat ni Alex Rockefeller. Gayunpaman tila hindi siya apektado. Habang ang Force ay nakikibahagi sa mga hakbang sa pagtatanggol sa sarili, halos ibinaba nito ang kanyang mga bukong-bukong. Sa pagkagayon, hinawakan ni Alex ang kanyang mga paa at itinaas siya. Ito ay isang nakakatawang paningin na nakikita. Si Reed. Sa sandaling siya ay tumalon pasulong, agad niyang ikinalulungkot ang kanyang desisyon. Nakalimutan niya talaga na nakasuot siya ng damit. Sa sandaling iyon, nakakahiya ito hanggat maaari itong makuha. Nakipaglaban siya sa lahat ng kanyang lakas ngunit humarap kay Alex. Isang malakas, hindi mapag-aalinlanganan na karakter, ang kanyang mga aksyon ay walang iba kundi isang gasgas sa likuran para sa kanya. Inawakan niya ang baywang niya at sinampal siya sa isang mesa sa malapit. Bam! Isang malakas na tinak ang maririnig. Sa kabutihang palad, pinangalagaan niya ang kanyang mukha mula sa epekto sa kanyang mga kamay. Kung hindi, mawawala ang mukha niya. Na sinabi, ang kanyang dibdib ay tumama sa gilid ng mesa ng husto sa epekto at siya ay nanalo sa sakit. Itinulak siya pababa, binigyan siya ni Alex ng isang malakas na sampal sa likuran. Isang malakas na crackle ang narinig at isang namamaga na bruise mark na agad na lumitaw sa katawan ng ginang. Princess Flor, di ba? Hindi ko lang maiintindihan ang iyong katapangan, nag-uutos sa mga tao na itapon ang aking kotse. Ang isa pang matigas na smack sa kanyang likuran ay sumunod sa pahayag. Si Princess Flor na may mga mata na puno ng luha ay sumigaw sa sakit. Bilang isa sa 3 great chieftains ng underworld ng California, hindi niya inaasahan na magdusa ng nasabing nakakahiyang pagkatalo, lalo na sa harap ng lahat ng kanyang mga subordinate. Siya ay lubos na matingkad. Hindi ako isang matalinong tao kaya sabihin sa akin kung anong uri ng mga serbisyo ng escort ang iyong ibinibigay. Ang ginang ay pulgada ang layo mula sa pagiging mabaliw. Siya ay baluktot at lumingon, nahihirapan upang makatakas sa pagkakahawak ni Alex. Sa kasamaang palad, hinawakan niya ito ng mahigpit at wala siyang magagawa. Lahat ng kanyang mga subordinate ay stupefied. Sino ang lalaking ito? Paano niya ito magagawa? Nakakatakot. Sumigaw ang ginang, hayaan mo akong umalis, magselos ka. Alam mo ba kung sino ako? Kung may nangyari sa akin, maging handa na magdusa ng galit ng 1,000-mile conglomerate. 1,000 miles conglomerate. Nagulat si Alex. Hindi ba siya sinasadya sa kanilang kerrehan? Ang kanyang pagkakahawak ay lumuwag. Iniisip ni Princess Flor na natatakot siya. Inikat niya ang kanyang mga mata at ngumiti, natatakot. Hayaan mo akong umalis. Nag-sneakered si Alex, kaya ano ang tungkol sa 1,000 miles conglomerate ha? Bibigyan pa rin kita ng isang piraso ng aking isip. Siya sneered at binigyan siya ng isang mahusay, mahirap na sampal. Sa haka-haka na ito, isang taong may edad na nasa edad na ang nagmamadali at sinabi, MS. Floor, MS. Floor, ang mga bagay ay. Nakita niya ang eksena na naglalahad sa harap ng kanyang mga mata at natigilan. Matapos mapagtanto kung sino si Alex, mas nagulat siya. Mr. Rockefeller, hindi ko alam na dumating ka. Ito ba ay isang hindi pagkakaunawaan? Ang lalaki ay si John Gates. Tumingin si Princess Flor sa pagtataka. Alam mo ba ang bawat isa? Tumanggo si John, siya ang panauhin ni Lord Lex. Hindi ko alam na may panauhin si tatay. At isang tulala sa booth, malinaw na sinabi ni Princess Flor. Nanatiling tahimik si John. Kabanata 55. Mas kilala niya. Pagkatapos ng lahat, iginagalang ni Lord Lex Gunther si Alex Rockefeller, isang anak ng malapit na kaibigan, ayon sa kanya.
Gayunpaman, mayroon siyang zero na kaalaman sa aktwal na pagkakakilanlan ni Alex. Ano ang nangyayari? Bakit ka napunta? Tanong ni Princess Flor. Aking halos maisprud ko ang mga bagay. Biglang lumipas si Lord Lex. Ano? Sumigaw si Princess Flor. Go, kailangan nating makarating sa mga anghel ng impyerno ngayon. Siya ay sumabog, limping ng kaunti at mabilis na pumasok sa kanyang Lamborghini. Kasunod sa likuran niya ay si Alex na pumasok sa upuan ng pasahero. Bakit ka nandito? Bumaba ng kotse ko. Naiinis siya. Umupo si Alex na walang gulo. Simula ng makina, makikita namin ang iyong ama. Ano ang mayroon sa iyo? Malalaman mo kung makarating kami doon. Sisiwit. Ang Lamborghini ay lumayo, walang iniwan kundi ang mga alikabok sa likuran. Kalahating oras mamaya, nakarating sila sa mga anghel ng impyerno. Nang makaparada na ang kotse, lumabas si Princess Flor. Nasaan ang ama? Sa silid sa likuran. Si G. Jacob ay kasalukuyang gagamot sa kanya. Sumunod si Alex sa likuran. Siya ay isang bisita dito at sa ilalim ng mga utos ni Lord Lex na bigyan siya ng libreng kilusan papasok at labas ng mga anghel ng impyerno, hindi siya napigilan o tinanong ng sinuman. Nakita niya si Lord Lex at nagulat. Ang isang tao sa kanyang 50, si Lord Lex, ay halimbawa ng isang tao na may kapangyarihan na nagpapalabas ng pangingibabaw at autoridad kahit saan siya magpunta. Gayunpaman siya ngayon ay mukhang isang tao sa kanyang 70-70, mahina at mahina, walang lakas at pamumuhay. Ilang araw na lamang mula nang huli silang nakakita sa isa't isa ngunit siya ngayon ay mukhang isang ganap na naiibang tao. May isang bagay na naka-off. Agad na naintindihan ni Alex kung bakit. Lahat ito ay salamat sa kanyang ikatlong mata. Isang kakayahang inilarawan sa Ultimate Book of Medicine na nagpapahintulot sa practitioner na makilala ang bawat solong issue sa loob ng isang katawan ng tao kahit na ang sakit o ang kalubhaan nito. Ang isang masamang pagkatao ay kasalukuyang nakakabit sa katawan ni Lord Lex. Tinanong ni Princess Flor ang isang lalaki na nakasuot ng damit ng doktor sa tabi niya, Mr. Jacob, ano ang mali sa ama? Pinahid ni G. Jacob ang kanyang kilay, mukhang nabalisa. Nahilo siya sa asol at nawala ang kanyang lakas at espiritu. Sinuri ko ang lahat ngunit wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Hindi mo ba siya padadalhan sa ospital noon? Iniling ni Princess Flor. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa kanya. Mangyaring umalis sa silid, sabi ni Alex. Matingkad si Princess Flor. Sino ang ano? Wala itong kinalaman sa iyo, lumabas. Hindi ito ang unang nakatagpo ni G. Jacob kay Alex dahil siya ay nakalagay dito bilang personal na doktor ni Lord Lex. Ipinaliwanag niya, Lady Flor G. Rockefeller dito ay iginagalang panauhin ni Lord Lex. Inutusan kami ni Lord Lex na tretuhin si G. Rockefeller ng may lubos na paggalang at mabuting pakikitungo. Si Princess Flor ay nag-iisip. Ano? Paano ko malalaman kung sino siya? Parin, si tatay ngayon ay walang malay, alam mo ba kung paano siya pakitunguhan? Oo, ginagawa ko. Tumango si Alex. Ang kanyang pagpapatunay ay nagsumite ng ilang mga pagdududa sa lahat ng naruroon sa silid, lalo na sina Princess Flor at G. Jacob. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.